Nung pagpasok ko dito, aksidente lang talaga yun. Nakita ko ang daming recreation pa. May table tennis, may basketball. So yun yung mga nakapagpainganyo sa akin. Feeling ko, makikipaglaro lang ako din. The people over town telling everybody about the song. No, I love you. No, I'm ill, telling the truth. You know that I love you. You know I'm telling the truth. Pagpasok ko no, wala pa yung talagang priesthood doon, yung idea talaga ng priesthood. Parang, alam mo yung gaya-gaya po tumaya. Kasi kuya ko, kasi pag pupunta kami dito, dumadalaw kami, bibili kami ng mga grocery niya, tapos utusan ako, oh, okay, anong yung labahan ni kuya mo? Sabi ko, sarap pala maging seminarista. Sinasabi sa akin ng parents ko na try mong mag-exam or pumasok sa seminaryo. Kasi yung pinsan mo, sinabal, nakapasa na. Eh ako naman, ayoko talaga nun. Sabi ko, hindi ako pwede dyan. Describe mo yung first day mong dumating dito. Actually, ano yun eh, from the house, yun lang na, from the house hanggang dumating dito, walang ano, talaga wala kaming usap-usap sa sasakyan. Hanggang sa dumating dito, ayaw pa nga umalis ng nanay ko eh. Yun na talagang malungkot na, yung feeling na talagang malungkot. Imagine at 12 years old tayo nung mga panahon na yon. Tapos iiwanan ka na, mapapahiwalay ka dun sa mga parents mo tsaka sa mga kapatid mo. Nung nakikita ko ng marami nang umiiyak, sila Rodolfo, mga nag-iiyakan sila, yun parang na-homesick na rin ako. It's a very foreign place for you. Parang you feel na naninibago ka sa lahat. Ibang-iba eh. Parang naiwan ka sa mga strangers. Di ba? Yung parang, nasaan ako ngayon? Hinamon mo pa nga akong basketball eh. Sabi mo pa sa akin eh, pare, nagba-basketball ka ba? So, ako naman takot na takot. Yung pala, magaling ka talaga. Things have gone so tough with me. Mas survival of the fittest eh. Kasi nga, pag medyo mahina-hina ka, it's a tough environment eh. Nandiyan dyan yung pagpasok mo ng seminaryo, first year ka, kung ano yung kapangitan mo o kahinaan mo, yun ang igagawang tukso sa'yo. Sa akin, ang tukso sa akin nun, ulo. Di ba tayo, lahat tayo may tukso. Ako yung tukso ko ng piso. Meron ako ditong tahi eh. Ng ano, yung nagbinyag pa sa akin, si Esguera. Oo. May piso rin yun. Aside from handsome, and then tukso sa akin nun, palaka, yun ang tukso sa akin. Dati kong buhay kasi noon, syempre, pagdating sa bahay, manonood ng TV, maglalaro ka ng basketball anytime, hanggang magsawa. Kontrolado ko yung oras ko. Pagdating dito, medyo nakakasyak talaga noon yung hindi mo pwedeng gawin yung isang bagay kung kailan mo gusto. Yun yung medyo mahirap mag-adjust, walang TV. Parang once a week lang tayo pwedeng manood, basketball pa. Hindi naman tayo sanay sa na bawat gagawin mo, may oras. Gagawin mo, may simula, may hangganan. Hindi pwedeng kung anong gusto mo lang. Eto, naalala ko si Paul. Nagpapadaos yan dito. Oo, simula sa taas. Tapos si Timoy, pinalinis ni Father Lopez ng stairs. Pero yung pagwalis, hindi pababa. Galing sa taas, pataas. Oo, gano'n. Parusa sa kanya yun. Oo. Di ba, meron tayong house cleaning. Ang first assignment ko noon, banyo. First time ko na-experience yung bowl, yung iskubahin mong ganyan. Kasi in-speak ni Father Lopez, yung Father Lopez, di ba? Bigyan ka na ng cleanser, tapos muriatic acid. Tapos, ito kay Paul. Oh, Paul. Paul. Pakita mo nga, Paul. Ito. Paano ginagamit yan, Paul?
bawal yung ano. Oo. Tapos ito, inapang ganyan. Paano ba to? Hindi, doon sa urinal, pakita mo. First time ko dito nagkapaltos. Nangongolekta kami ng trash every floor. Yung mga malaking ganon. Tapos, dinadala namin sa likod. Ngayon si Father Lopez, nagpahukay. Balak niya ata doon itatanggap. Tatambak yung basura. Binigyan kami ng tigi-tigi isang piko. Doon ako first time ako nagkapaltos. Kayo, pinapalinis kayo sa, sa kung saan, no? Banyo. Ako tsaka si Carlo Flores, tigisa kami ng kwarto ni Father Lopez. Kami naglilinis noon. Pag uwi namin, meron pa kaming apple o orange. Pero ako yung naging Lopez boy. Ito yung kampana namin, Yan, buzzer, panggising sa amin yan sa umaga. Si Ace, nagkamali yan ng alas 3 man ng umaga yung pindot mo. Ay, classic ito. Classic to, katapat ko nung yung tahanan ni Father Mel. Oo. Diyan ka sumisigaw. Lights off na. Yung si Father Mel dun sa kabilang bibig. Ingay! Ingay! Tapos si Paul ba? Si Paul palagi. Sasagot ka, ingay mo rin. Ay, di, parang si Stanley ata yun, si Stanley. Ingay mo rin. Sumugod si Father. Pagdating niya, lahat tulog na. Actually, nagsimula tayo dun sa pakain-kain ng candy sa dorm na bawal kasi kumain, magdala ng food eh. Tapos nandiyan yung sa gabi, tatakas tayo, pupunta dun sa bahay ni Ate May, aakyat sa pader, inuman. Minsan kainuman namin yung kitchen boy. Ano pa yun pare, iniinom namin nun yung bilog. Fourth year yata tayo nun eh. Ako may hawak ng susi. Tapos minsan gigising na lang ako naalipungatan na lang ako sa gabi. Yung susi, wala na dun sa wala na dun sa cabinet ko. Lahat kayo wala, nandun na sa TV room. 4K college na. Nag-ayayang lumabas, siyempre bawal yun. Lumabas sa gabi. Lahat kami, tama-tama na sa lubong namin yung rector, si Father B. Pero siyempre alam namin na sasabihin na, ganahan namin siya. Ba't ngayon ka lang? Saka galing. Tapos tuloy-tuloy na kami, 7-11. Sabi na Tony Balendon, gusto niya raw makita yung mundo. Tsaka gusto niya ma-experience yung tumatakas. Sabi niya, kung hindi ka alis, ako na lang mag-isa. Ayoko naman, nakakatawa kung mangyari doon. Sumampa kami ng bakod. Pag uwi namin, punta kami doon sa may seminaryo, bandang likod noon. Sarado na yung dito, main entrance. Di sinampa ako dito ni Jinty. Kapayat-payat ni Atty. Balenton. Pag taas kong ganyan, hindi ko pa rin nabot. Kaya kailangan, tumalon ako. Sampa ko ganyan, parang Spider-Man. Ganyan. Oh. Tsaka ko nakuha yung pag-akit ko, tsaka ko binaba yung hagdanan. Mga mabababaw lang na kalokohan, makatakas lang tayo, makapunta lang tayo dito sa Pleasant View, makapunta lang tayong Rosalia, makapag-over the bakod tayo, muntik kang mabaril ni Father Rani sa may piggery. Yung mga masaya na nakakabili ka ng soft drink sa labas. Don't wanna hear a buzz. Always coming with a lot of jive. Isang natatandaan ko na instance na masasabi kong naging solid tayo, nung kagagawa ni Stanley sa pinto ni Father, yung nilagyan ng posporo yung pinto. Sinuksukan niya ng palito, ng posporo yung ito. Halimbawa ako, may susi ako. Sususi ko yan. Eh di syempre, may palito. Hindi mabuksan, hindi makapasok si Father noon nagalit. So pinaluhod tayong lahat. Gusto nang umamin ni Stanley. Hanggat hindi inaamin kung sino yung gumawa ng naglagay ng palito, hindi tayo papaalisin. Sabi naman ng klase, hindi bro, wag. Sama-sama tayo dito. Hindi ka namin iwanan. Parang gano'n. Yung mga instances na I got your back, nandun na yan eh.